fill our hearts with love. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y nasa ika-4 na episode ng ating palatuntunang #blessings. At alam nyo, ngayong episode na ito, mapalad po tayo dahil meron po tayong special guest at co-host na pari. At yan ay walang iba kundi si Father Angelo Te. Nako, imported pa to, no? Papakilala niya yung kanyang sarili, no? Siguro malalaman ninyo. Father Angelo. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Father Angelo Te. Imported na hilaw lang. Pilipino pa rin. Galing po ako sa Archdiocese of Portland. Doon po ako nag-theology. Doon na rin po ako nagsilbi bilang pari. And after 10 years, ngayon po ay nagsusubok na magbalik sa Pilipinas. And thank God na guest priest po ako dito sa Pasig at dito po ako nagsisilbi ngayon sa Immaculate Conception Cathedral with the hope that in the future, hopefully, with Bishop's nod, ay makapagsilbi na permanently dito sa Diocese ng Pasig. Ako, Angelo, may Chinese blood ka ba? Yung father ko po ay half Chinese. Wow, talaga. Kaya sabi ko nga, imported. Galing ka ng Amerika, tapos China. Ako talaga, no? Halo-halo na nga po. Oo, para ka palang si San Lorenzo Ruiz, ano? Medyo lang. Anyway, sige, Father Angelo, pakilala mo nga yung ating mga guests ngayon, ng mga kabataan. May dalawa po tayong kasama ngayon, Bishop. Ang una nating guest ay si Aubrey Ritua, isang PYM and Lector and Commentator Ministry din ng San Roque. At si Kate Tiope, PYM ng San Guillermo. Welcome. Wow, nako. Aubrey at Kate. Nasabi ko, kabataan, no? Nung nakita ko itong mga ito, parang dalawang neneng-neni yata, ha? Diba? Anyway, maganda at kayo ay kasama namin ngayon, ano, dito sa ating #blessings, no? Mapapansin nyo, tayo pumasok na sa mga simbang gabi, di ba? At siguro magandang itanong sa inyo, no? Ano ba ang ginagawa nyo ngayong mga simbang gabi? Papalapit na tayo dito sa araw ng Pasko. Ikaw muna, Aubrey. Ako po, nakagawian ko na po na magsimbang gabi. Parang kumpletuhin po yung 9 simbang gabi po. Kasi po, hindi naman po ako naniniwala sa wish, but through prayers po at tinataas ko po lahat ng prayers kay God, naniniwala po ako na kahit ano po na pagsubok ang aking tatahakin ay malalagpasan ko po in Jesus' name po. Wow, talaga ha. Maganda yun. Since nagsimula ka ba ng devotion na yan, talagang nakukompleto mo? Hindi naman po. Last year ba ginawa mo yan? Hindi po, kasi po, student po, so busy po. So siguro ngayon naman, ano, ay talagang makukompleto natin yung 9 mornings, ha? No? Hopefully po. Ikaw naman, Kate. Ano, kamusta ka naman? Po, kinokompleto ko din po yung simbang gabi. Usually po kasama ko po yung mga kaibigan ko po. Tapos po, madalas po kami po mga PYM, lagi po kaming merong mga booth po na kung saan po para pong activity po namin na ginaganap po tuwing simbang gabi. Oh, very good, ano? Alam mo, Angelo, kalimitan sa mga kabataan talagang napupuno yan sa simbahan, no? Pero iniisip ko lang, ano ba talaga ang motivation ng pagsisimbang gabi? Kasi yung iba nagde-date. Meron diba? Sabi nila, simbang tabi daw. Tsaka yung iba, ginagawa yun. Oo, at tsaka yung iba pag nagsisimbang gabi, naalala ko, no? Kasi dumaan din ako dyan, Ang hinahanap ko yung matapos na. Kasi may puto bongbong tsaka may bibingka. Ang kainan. Kayo ba'y ganyan din? Hindi po. O talaga, Diretsong uwi, Gabi no? na po. Anyway, siguro magandang pag-usapan natin. Malapit na yung malapit na yung araw ng Pasko. Kasi pag pumasok na yan simbang gabi, marami ng sabi nga, no, mga activities tayo. Medyo nakatawag pansin lang sa akin yung sinabi ni Aubrey kanina. Kasi sabi niya yung simbang gabi, devotion, mahalaga. At hindi naman siya naniniwala siya sa mga wish, pero siyempre yung ginagawa din niya, sakripisyo, tsaka kahit papano, yung pag-aalay din ng misa,
paghingi din ng tulong sa Panginoon sa mga pagsubok sa buhay. Yes. No? Kasi ewan ko ba, no, yung ating pagdiriwang itong ika-4 na linggo ng Adbyento, ang matingkad ay si Saint Joseph, di ba? No? Saint Joseph, no? At matindi din yung dinaanan niya. Matindi yung dinaanan niya. No? Kasi alam naman natin na nakaplano siya magpakasal kay Maria, pero nabalitaan niya, nagdadalang tao na buntis. So sabi niya, hindi ko na itutuloy. Pero nagpakita ang anghel sa kanyang panaginip. At ayun, naliwanagan siya. No? Ano ba tingin mo doon, Angelo? No? Siguro, yung pagkatao ni Saint Joseph ay maganda talagang makita natin sa atin ding pagsasakripisyo sa panahon ng Adbyento. Kasi naibigay din niya ang kanyang buhay para sa plano ng Panginoon. At hindi nga naging madali, kagaya ng sinabi niyo, Bishop, kasi lalong-lalo na sa kanilang panahon, when the culture was very focused on honor and shame. Yan, And to be thrusted into something, a situation na posibleng may iskandalo. Ayun, Buntis na itong babaeng ito, ano ba ang dapat kong gawin? At sa tulong ng pakikinig niya sa mensahe ng Panginoon, nagawa niya ang tama. Yun. Kaya maganda rin, no? Kasi palapit na tayo sa araw ng Pasko. Siyempre, ang Pasko palaging iniisip natin yung pagbibigay, di ba? Pagbabahagi. Pag sinabi nating pagbabahagi, pagbibigay, meron tayong sakripisyo, no? May sakripisyo. Ikaw ba, Aubrey, meron ka bang nakikita sa pag ikay nagbibigay? May sakripisyo ka bang nararanasan? Opo, sacrifice din po yung oras ko po na nilalaan ko po kapag nag-sacrifice po ako. Lalo na po kapag marami pong mga projects, talagang pag nagsasabay-sabay po sila, kailangan po talagang may isa po talaga ako sinasacrifice. Alang-alang lang po sa isang project na yun. Maganda, no? Kasi estudyante, di ba? Kasi kalimitan, gusto natin madali lahat. Di ba? Madali, no? Pero, syempre, ang tawag nga dyan pag nag-aaral kay, nagsusunog ng kilay. Tama ba? Di ba? Hanggang magkanda tutong-tutong na yan. O kaya uling-uling na yan. No? Di ba? Ganyan, nagsusunog ng kilay. Pero, sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. Opo. No? Ikaw, Kate, no? Ano ba? Ano bang nakikita mong aspeto ng sakripisyo naman sa iyong karanasan? Usually po yung happiness po. No, sige. May times po talaga na kapag kailangan po natin sakripisyo yung saya natin para magpasaya po ng iba. Meron ka bang karanasan na mababahagi na nagpasaya ka, nagsakripisyo ka? Ano po, kunwari po yung mga kapatid ko po, may mga bagay po kasi na hindi po namin napagkakasundoan na may bagay, na para po sa kanila, kung doon po ako masaya po, kunyari po. For example po, sa kind of music po, kapag po nasa bahay kami, syempre po gusto kong kanta yung pakinggan. Pero since ganun po, mahal ko yung mga kapatid ko at alam kong hindi sila masaya doon, papalitan ko na lang po yung music para po makasundo ko din po sila. Kumbaga po, ganun po. Naku, buti. Na-share mo yan na naalala ko nun pag tumatanda ka daw, no? Ewan ko, Father Angelo, kung tama ako, medyo yung bata, ang gusto mong music yung mabilis, no? Yung mga minsan, 'di ba, tawag yung metal, tawag jungle music na. Pero pag tumatanda ko, gusto mo mga instrumental, no? Classical, no? Naalala ko, umuwi ako one time, yung kapatid kong bunso, naku, ganun ang tugtog doon sa cassette, no? Ay, naku, pinatay ko. Naku, nagalit sa akin. No, sabi sa akin. Kasi pinalitan ko ng music na medyo malumanay, no. Yun nga, nakantsawan pa ako kasi nga daw ako daw ay matanda na, no. Kaya sabi dapat hindi ganoon, no. Iba na talaga ang ating generation ngayon. Kaya siguro magandang pag-usapan sa ating pagbabalik, Bishop, yung kaibahan ng ating mga henerasyon. Sabi natin, mga Gen Xers, Millennials, at kung ano-ano pa. Magbabalik po ang #blessing.